Ay mga ka-shoppers, nandito tayo sa Mia's Eatery po. Bali, paalis na kami. So dito po yan sa may Santa Maria, Bagbagin, Bulacan po. At ngayon pupunta po tayo sa pangalawang branch sa mga aming pinsan. At ito yung may-ari ng sasakyan. Magay naman, ba't nag-vlog din sa friend? Siyempre, iba naman yun sa'yo. Friend, ano na friend? Wala. And good afternoon mga ka-shoppers. So for today's video po, gusto ko lang ipakita sa inyo yung canteen po ng aking pinsan, ang Makis Kainan. 24/7. Bukas po ito. So ito yung daan dito, papuntang Philippine Arena po yan. And then ayan po yung dito, yung harap po ng kainan na to. And then katabi po siya ng Grind and Go po. So dito po yan, and then ipapakita ko sa inyo yung mga food na lutong bahay po. And sure ako na magugustuhan nyo kasi di ba usually po, ayaw na natin ng mga fast food. So gusto nyo na po yung mga lutong bahay. So ayan po yung mga ulam nila dito. Mga lutong bahay, kaya masarap talaga yung mga foods dito, and mainit pa. And marami po silang putahe dito everyday po. Iba-iba yung nila putahe. Ayan. So di ko lang kung ubusin natin hanggang sa dulo kasi ang dami nito. So hanggang doon po yung ulam nila. So lahat po yan ay lutong bahay. So yan, may mga fried chicken po. Hindi ko na alam yung ibang nila, yung ibang putahe po. Ayan. So meron din pong mga kilawin, sa mga mahilig sa mga kilawin po. Ayan. And syempre meron ditong inihaw siya na parang kinilaw na grilled na pork. Ayan. Syempre may mga chicharon, of course, at merong pang himagas, saging. So ito yung cashier nila dito. Magkapangalan nyo, Be? Norlin po. Yan, si Miss Norlin po siya yung cashier dito. Kapag pumunta kayo dito, siya yung makikita nyo po. Of course, meron sila dito mga drinks. Siyempre doon naman sa mga gusto ng mga sweets or yung mga matatamis na po, meron dito sila mga ice cream, cornito po. Ayan, so gusto ko rin po ipakita sa inyo yung loob dito ng kanilang kainan. Ayan, meron sila ditong mga customers ngayon. Hello po! At syempre din sa mga gusto pong uminom, mayroon po tayo ditong mga wine. Katulad po nitong si Monte Rosso. At meron din po ditong Chingo Sojo at Fontana at iba't ibang drinks pa po na pwede nyong orderin dito. Kaya naman, sa mga gusto pong kumain po dito sa Makis Eatery, bisitahin nyo po ito dito lang. Alongside po ng Philippine Arena po, ayan. So, meron dito syempre pangpulutan, chicharon, at itong butcheron po, ayan. So, ayan mga ka-shoppers, gusto ko lang po ipakilala sa inyo ang may-ari po ng Makis Eatery at Mia's Eatery po. Ito po ay may 4 branch na po. At ngayon po gusto pong ipakita sa inyo at para mag-share na kanyang naging story bago niya po nabot yung kanyang tagumpay na meron siya ngayon. Please welcome Miriam Mangulabnan. Ayan si Ate Miriam. So siya po yung may-ari nitong canteen kung saan nandito tayo ngayon. At yung pinakita ko po sa inyo kanina na Mia's Eatery, pero mayroon pa siyang 2 branch na hindi ko na po mapupuntahan dahil hapon na po. And now gusto ko pong humingi sa kanya ng kunting tips para sa inyo po at dun sa mga may pangarap po kung paano po magkaroon ng sariling negosyo. So Ate Mia, paano po nag-start yung Makis Eatery, yung Mia's Eatery po? Ano yung naging mo dito, stepping stone mo? Hi guys, kailangan lang po natin sipag at tiyaga sa lahat po ng nangangarap po dyan na magkaroon din ng tulad po na ganitong business. Kailangan lang po natin ng sipag at saka tiyaga sa pag-i-import natin katulad ng ganitong business. Alright, sa mga hindi po nakakaalam, si Ate Mia din po ay naging OFW po
Wibab 20. Anong taon yun, ate? 2015, 2015, ng ilang years ka nagtrabaho sa abroad, te? 9 years ago. 9 years po si ate niya nagtrabaho. Yun na kahit pa paano, nakapagpagawa naman siya ng bahay. Pero yung sasabihin mong makabili ng mga iba pang extravagant na gusto niya, hindi po yun nangyari. Pero, Hindi naman po guys, so ayan, dahil sa pag-business ko, mayroon naman akong hindi masasabing kayamanan na malaki. katamtaman. Tamtaman lang siya, yung nakamit ko may mga pangarap ko, nagkaroon ako ng sasakyan, nagkaroon ako ng bahay, at higit sa lahat nakatulong ako sa mga pinsan ko na nangangailangan sila ng trabaho. Yun na naman po ang pangarap ko na makatulong sa kapwa natin. Ayan. So, totoo po yung sinabi ni Ate Mia na hindi natin makukuha yung mga pangarap or yung mga bagay na mabibili natin na sa halagang milyon kung tayo po ay mananatiling empleyado. Pero dahil po sa naging diskarte ni Ate Mia at pagpupursige niya po na maitayo po yung mga kantin niya, ngayon po ay nakatulong pa siya sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga pinsan, sa iba pang mga tao po na naging empleyado niya. Kaya talagang isang halimbawa na masasabi or maituturin yung naging journey po ni Ate Mia, nagmula sa wala pero ngayon masasabi nating nakuha niya na yung kanyang pangarap at syempre patuloy pa rin pong nagsusumikap sa buhay at para magpalago pa ng kanyang negosyo. Ayan. At siyempre po, nagpapasalamat ako sa mga customer na patuloy rin, pa rin kaming tinatangkilik at sana tuloy-tuloy pa po ang ating business. Ayan, so sa mga customer po na talagang bumibisita at kumakain po sa Maki Eatery at sa Mia Eatery po, please supportahan po natin ang negosyo po ni Ate Mia. Patuloy po natin tangkilikin. Alright, so yan lang po ang ating chikahan for today's video. Maraming salamat. Have a great day, everyone. Bye! Thank you.